Alam mo ba na karamihan sa tao sa edad mo, wala pa ring malinaw na plano sa buhay nila? Pero hindi ikaw, pwede kang magtagumpay ng maaga at mas mauna kaysa sa iba. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang sikreto ng mga taong kumikita, nakakaipon, at namumuhay ng maayos bago magtatlumpo. Ipapakita ko kung paano simulan sa tamang mindset, gumawa ng malinaw na goals, i-develop ang habits na magdadala sa iyo sa success, palawakin ang tamang network, i-manage ng maayos ang oras, at maging resilient sa lahat ng hamon. Kaya kung gusto mo malaman kung paano ka pwede maging maaga at matagumpay sa buhay, manood ka hanggang dulo kasi dito mo malalaman lahat ng step-by-step na sikreto. Una, pagkakaroon ng tamang mindset mula sa simula. Alam mo, lahat ng batang maaga sumakses nagsisimula sa iisang bagay, mindset. Hindi sa luck or sa pera nag-uumpisa ang success, nagsisimula sa utak mo, sa paniniwala mo sa sarili mo. May dalawang klase ng mindset, fixed mindset at growth mindset. Yung fixed mindset, iniisip mo, hindi ko kaya, hindi para sa akin, baka sumablay ako. Kaya kahit may chance ka, natatakot ka at hindi mo sinusubukan. Pero yung growth mindset, naniniwala ka na pwede mong matutunan kahit ano, pwede mong i-improve ang sarili mo at kahit sablay ka, may matututunan ka. Para mas ma-relate mo, isipin mo si Elon Musk. Bata pa lang siya, mahilig siyang magbasa at mag-explore ng technology kahit walang instruction. Hindi siya na-discourage ng failures niya, ginamit niya yon para maging mas malakas. Same sa Oprah Winfrey, hindi perfect ang simula niya. Pero dahil may growth mindset, lumaki siya at naging one of the most successful women sa mundo. Ang science pa nito, may term na neuroplasticity. Ibig sabihin, kaya ng utak mo mag-adapt at matuto ng bagong skills kahit anong edad mo. Ibig sabihin, hindi ka stuck sa kung sino ka ngayon. Kahit 20 ka, pwede mong baguhin ang mindset mo at simulan yung habits ng successful people. So paano ka magsisimula? Simple lang. Every day, matuto ka kahit 10 minutes ng bagong skill o knowledge. Pwede magbasa ng libro, mag-watch ng educational video, o mag-practice ng bagong skill. Habang paulit-ulit mo ito, unti-unti, nagbabago ang mindset mo, nagiging growth mindset ka. At kapag nagawa mo ito ng consistent, makikita mo na ang mga decisions mo, actions mo, at opportunities na dumarating sa'yo mas aligned sa success. Example, kung lagi mong iniisip, hindi ko kaya mag-ipon, wala akong oras, i-reframe mo sa growth mindset. Kaya kong matutunan kung paano i-manage ang pera ko kahit maliit ang allowance ko. Magsimula sa maliit, mag-save ka ng 50 piso araw-araw. Pag nagawa mo consistently, makikita mo, hindi lang mindset mo ang nagbago, pati resulta sa buhay mo. Pangalawa, pag-set ng malinaw na goals. Kung mindset mo ay ready na, ang next step para mauna ka sa buhay ay may malinaw na goals ka. Maraming bata sa edad mo gusto sumakses, pero walang idea kung saan magsisimula. Kaya kahit may energy at talent ka, nauubos lang sa trial and error. Kaya napaka-importante ng clarity, alam mo kung ano ang target mo. At alam mo rin ang step-by-step paano makarating doon. Ang pinaka-effective technique dito ay ang SMART goals. Specific, measurable, achievable, relevant, at time-bound. Ang ibig sabihin nito, hindi basta gusto ko yumaman o gusto ko successful lang. Dapat konkretong target at timeline. Halimbawa, imbes na gusto ko mag-ipon, gawin mong mag-iipon ako ng 50,000 piso sa loob ng 6 na buwan. Maglalagay ako ng 500 piso kada araw sa savings account. Makikita mo, specific, measurable, achievable, relevant sa financial growth mo at may timeline. Para mas ma-relate, isipin mo si Mark Zuckerberg. Bago niya simulan ang Facebook, malinaw sa kanya ang goal, gumawa ng social network para sa mga estudyante. Kaya kahit nahirapan sa simula, alam niya ang target niya at bawat step niya aligned sa goal na yon. Paano mo sisimulan? Simple lang, isulat ang goals mo, kahit sa notebook or app. Visualizing them helps. 2,
Break it down. Bawat goal, hatiin sa maliit na steps. Halimbawa, kung goal mo mag-start ng business, steps. Review regularly. Weekly check kung nasa track ka. Kung may delay, adjust ka agad, don't panic. Example, kung gusto mo matuto mag-freelance, huwag lang sabihing, gusto ko maging freelancer. Matututo ako ng graphic design, tapusin isang online course sa loob ng isang month at mag-apply sa 3 freelance jobs sa susunod na buwan. Maliit na hakbang, pero malinaw, measurable at doable. Ang goal setting na ito, kapag consistent, parang mapa na naggagabay sa'yo. Kahit maraming distractions, alam mo kung saan pupunta. At dito magsisimula ang momentum ng early success mo. Pangatlo, paggawa ng tamang habit. Alam mo, hindi basta sa talento o sa chance nagmumula ang maagang tagumpay sa habits mo nagsisimula. Lahat ng batang maagang sumakses, may routine sila na consistent araw-araw. Maliit man, paulit-ulit na hakbang ang nagbubuo ng malaking resulta sa oras. Ang science nito ay simple pero powerful. Habit loop. Cue arrow, routine, arrow, reward. Halimbawa, cue mo, paggising ng umaga. Routine mo, magbasa ng 10 minuto. Reward, satisfaction na may natutunan ka, ready ka sa araw mo. Kapag paulit-ulit, nagiging automatic ang habit, parang second nature na sa'yo. Para mas ma-relate, isipin mo si Warren Buffett. Bata pa lang, araw-araw siyang nagbabasa ng libro. Maliit lang na daily habit, pero sa loob ng taon, nag-accumulate ang knowledge niya. At iyon ang dahilan kung bakit naging isa sa pinakamayamang tao sa mundo. So paano ka magsisimula ng tamang habit? Simple lang, small steps. Hindi mo kailangan agad magbasa ng 3 oras o mag-workout ng 2 oras. Piliin mo ang maliit, doable at consistent. Halimbawa, magbasa ng 10 minutes araw-araw, mag-save ng 50 pesos kada araw, gumawa ng isang small task para sa goal mo bawat umaga. Example, kung gusto mo maging better sa English, simulan mo sa daily habit. 10 minutes lang ng reading or listening sa English content. Kahit maliit, kung araw-araw ginagawa sa loob ng 3 months, malaking improvement na ang makikita mo. Isa pang tip, track your habits. Pwede sa notebook, calendar, or habit app. Kapag nakita mo na consistent ka, mas motivated ka, at mas confident na kaya mo i-achieve ang goals mo. Habits are the bridge between your goals and success. Kung mali o wala kang routine, mahirap magtagumpay. Pero kapag tama ang habits mo, kahit maliit ang effort mo araw-araw, unti-unti, makukuha mo ang results na gusto mo. Pang-apat, networking at pagkilala sa tamang tao. Alam mo, kahit gaano kagaling, hindi mo pwedeng gawin lahat mag-isa. Lahat ng batang maagang sumakses, may tamang tao sa paligid nila, mentors, supportive friends, at mga taong pwede silang gabayan. Networking ang isa sa pinaka-powerful tools para mauna ka sa buhay. Ang importante, quality over quantity. Hindi kailangan dami, kailangan tamang tao. Yung mga nagbibigay inspirasyon, nagtutulak sa'yo, hindi yung pabagsak ka or puro negative energy. Kasi sa paligid mo, aabot rin ang mindset mo. Kapag nasa tamang circle ka, nakikita mo yung success ng iba at natututo ka kung paano sila nakaka-achieve. Halimbawa, si Juan, 23, nag-try mag-freelance mag-isa. Nalugi siya ng 50,000 kasi walang mentor o guidance. Pero nung nag-connect siya sa isang mentor sa online forum, natutunan niyang i-strategize ang kanyang work, paano mag-set ng priorities, at paano makakuha ng clients. Sa loob ng 6 na months, nag-double ang kita niya. Ibig sabihin, networking plus, tamang guidance equals shortcut sa success. Paano ka magsisimula? Simple lang. 1. Identify potential mentors sa school, online, o events. 2. Reach out, mag-message, mag-email, or makipagkilala sa events. 3. Offer value. Huwag puro ask lang, share knowledge, help sa maliit na bagay. 4. Build relationships consistently.
follow up, check in, at magpakita ng sincerity. Example, kung gusto mong matuto sa business, humanap ka ng taong experienced sa field na gusto mo. Mag-message sa LinkedIn o mag-attend ng seminar. Even kung maliit na tip lang ang makukuha mo, malaking difference na yon. Sa networking, hindi lang opportunity ang dumarating, kundi mindset shift rin. Nakikita mo kung paano ini-handle ng successful people ang challenges at paano ka pwede sumunod sa yapak nila. Remember, tamang tao plus tamang guidance equals shortcut sa success. Kaya huwag kang mahihiya na mag-reach out at huwag matakot na lumayo sa toxic circle. Ang circle mo ngayon, nagdi-determine ng future mo bukas. Panglima, pag-manage ng oras at priorities. Alam mo, sa edad mo, maraming distraction social media, friends, o kahit gaming. Kahit gaano ka motivated, kung hindi mo ma-manage ang oras mo, mahirap mag-advance sa buhay. Lahat ng batang maagang sumakses, marunong mag-prioritize at kontrolin ang oras nila. Time ay katumbas ng money ay katumbas ng growth. Kung walang focus, nauubos ang oras mo sa walang kwenta at hindi mo na maaabot ang goals mo. Ang pinaka-effective tool dito ay planning at focus techniques. Simple pero powerful. To-do list. Isulat araw-araw ang 3 pinakamahalagang tasks mo. Time blocking. I-allocate ang oras sa bawat task at i-focus lang sa isang bagay sa isang time. Pomodoro technique. 25 minuto, focus araw, 5 minuto break. Ulitin hanggang matapos task. Example, si Ana, 21, araw-araw nauubos sa TikTok at YouTube. Result? Walang progress sa goals niya. Pero nung nag-Pomodoro technique siya at time blocked ang day, nakasave siya ng 10 oras per week. Ang 10 oras na yon, nagagamit niya sa learning skills, side hustle, o savings plan. Imagine, 10 oras ay katumbas ng malaking step sa future mo. Isa pang tip, alamin priorities mo. Huwag lahat gusto mo gawin agad. Tanungin mo sarili mo, ano ang 20% ng efforts na magbibigay sa akin ng 80% ng resulta? Parehong principle ng Pareto Rule. Halimbawa, kung goal mo mag-ipon, focus ka muna sa small side income kaysa sa puro gaming na walang return. Action step. Gawin mo ngayon mag-set ng daily 3-task priority list, ipomodoro bawat task, at i-review sa gabi kung natapos mo. Kapag consistent, mas maayos ang flow ng buhay mo, mas productive ka, at mas mabilis mong maaabot ang goals mo. Remember, oras mo ay pinaka-importanting resource mo, at kung marunong ka mag-manage nito, malaking advantage na yan sa early success mo. Pang-anim, patience at resilience. Alam mo, isa sa mga pinaka-importanting bagay para sa early success ay patience at resilience. Maraming bata sa edad mo, gusto agad ang resulta, gusto nila kumita, mag-ipon, o maging successful sa isang iglap. Pero reality check, walang success na overnight. Kahit gaano ka galing, kung hindi ka matiyaga at hindi ka resilient sa setbacks, mahihirapan kang makarating sa goals mo. Ang patience ay hindi lang paghihintay. Ito yung kakayahan mong mag-focus sa long-term goals kahit matagal bago makita ang results. Samantalang ang resilience ay yung kakayahan mong bumangon sa failures at gamitin ang lessons para mas maging malakas. Para mas ma-relate, isipin mo si Michael Jordan. Bago siya naging basketball legend, maraming beses siyang nakat sa school team, na-reject at humarap sa kabiguan. Pero dahil sa patience at resilience, nag-practice siya ng sobra, natuto sa failures, at naging best player sa mundo. Parehong sa buhay, kahit maliit na failures, dapat gamitin mo ito bilang step, hindi reason para sumuko. Paano mo sisimulan? Simple lang. 1. Change your perspective sa failures. Isipin mo, failure equals lesson, hindi end. 2. Daily reflection o journaling. Isulat araw-araw challenges at paano ka pwedeng mas ma-improve. 3. Break goals into small steps. Kahit progress is slow, masaya ka sa bawat maliit na win. Example,
Kung nag-try ka mag-start ng side hustle at unang month wala ka pang clients, huwag sumuko. Sa halip, i-analyze kung ano ang pwede mong i-improve, marketing, skills, o strategy. Habang paulit-ulit ang process, mas lumalakas ka sa challenges at unti-unti, nakakakita ka ng results. Tandaan, early success hindi tungkol sa bilis, kundi sa consistency plus patience plus resilience. Yung mga batang maagang sumakses, kaya nila yan dahil kahit may setbacks, tuloy pa rin sila, nag-learn at nag-adapt. Kaya kung gusto mo mauna sa buhay, simulan mo ngayon, huwag sumuko sa unang failure at every challenge, gawin mong stepping stone sa growth mo. So recap natin, kung gusto mong sumakses ng maaga sa buhay, kailangan mo ng tamang mindset para mabelieve mo kaya mo. Malinaw na goals para alam mo kung saan pupunta. Tamang habits na paulit-ulit na magdadala sa'yo sa success. Tamang network na maggagabay at magtutulak sa'yo. Oras at priorities na kontrolado mo. At patience at resilience para kahit may setbacks, tuloy ka lang sa progress mo. Lahat ng tips na ito, kapag ginawa mo consistently, unti-unti, makikita mo na nagbabago ang buhay mo, mas mabilis ang growth mo, at mas malapit ka sa tagumpay bago ang iba. Kaya simulan mo ngayon, kahit maliit na hakbang mag-set ng goal, gumawa ng habit, o humanap ng mentor. Huwag mo hintayin ang perfect moment, dahil ang perfect moment ay ngayon na. Kung gusto mo pang matutunan ang next level strategies para ma-boost ang success mo, click mo na yung next video sa screen at simulan mo na ang journey mo sa buhay na kontrolado at puno ng opportunities.